Itong kay Benny Abante. Naalala nyo mga ka-GP Natics nung panahon ng eleksyon ay dinudurog ni BP Sara Duterte ang kampanya nito na hindi niya akalain na makakabalik ito sa Kongreso. Dahil nga mga kababayan, di ba? Yung nangyari kay Benny Abante, bigla yung kanyang kalaban ay na-disqualify at siya po ang idineklara ng COMELEC na nanalo. Sa makatawid, dun pa lang talo na si Sara Duterte. Ngayon, mga kababayan, dahil nga po nahahalungkat yung issue ng panibagong state witness laban dito kay Sara Duterte na ninong pa mismo ng kanyang anak, mga kababayan, yung kanyang dating bagman, yung kanyang dating BPSG, yung dating nagtayo ng Isip Pilipinas na si Ramil Madriaga ay titistigo di umano sa Quadcom, mga kababayan, at gusto rin na pangunahan nitong si Benny Abante ang nasabing pagdinig, mga kababayan. Mukhang dudurugin ito si Sara Duterte. Hindi kaya magwala ulit itong si Sara kapag, mga kababayan, napakulong nitong si Benny Abante muli ang kanyang pinakamamahal. Anyway, balikan muna natin ang eksena noong nakaraang eleksyon, mga kababayan, kung paano po siniraan ni Sara Duterte itong si Benny Abante. Maraming salamat sa inyo. Lalaban tayo! Mga kababayan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, mayong gabi kaninyong tanan. Magandang gabi sa inyong lahat. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Una po, ang pagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Yorme Isko Moreno. Maraming salamat. Si Mayor po ang nagpahiram sa akin ng entablado. Ano sabi dito ni True Lenny supporter? Lenny supporter ka ba talaga? Yung Kong Abante mo magiging Kong atras na once na makadebate si Kong Barsaga. Durog yan kahit kay Omar Duterte. Oy, True Lenny supporter, nakita mo ba na humarap sa debate ang mga Duterte? Ayaw mo kang abnoy na si Omar? Mga kababayan, meron bang mga Duterte na nakipagdebate? Kung si Digong nga hindi nakipagdebate, kung si Sara Duterte hindi nakipagdebate, kung si Pulong hindi kayang makipagdebate, kung si Baste hindi kayang humarap ng personalan, si Omar pa kaya? O, punta natin si Kong Barsaga. Nasaan ngayon si Kong Barsaga? Ha? Tameme. Diba? O, ano ngayon ang nangyari sa kanya? 60 days na ano? Sa sobrang ingay, wala namang ebidensya, puro ngaw-ngaw, meow-meow lang ng meow-meow. Ha? Halata namang nepo baby. Drop out pa. Makikipagtalastasan? Kayang makipagdebate? Hoy! Okay ka lang? True Lenny supporter? Palitan mo na yan! Palitan mo na yan kasi yung Lenny supporter, matatalino. Ha? Palitan mo na yan. Dapat ilagay mo na dyan, magpakatotoo ka. I am DDS supporter. Lagay mo dyan. Huwag True Lenny supporter. Nagpapanggap ka pa eh. Diba? Sabi, True Lenny support, di nga DDS talaga si Go Philippines 3.0 noon, ha? Teka lang. Good afternoon, Sir GB from Saudi. Ma'am Vivian De Vera, shoutout po. Oh, True Lenny, pag nakipagdebate si Barsaga, bubula ang bibig. Mga, hindi lang bubula. Baka pag nakipagdebate si Kong Barsaga, makikita nyo yung puti-puting laway dito.
Ay, nako. Tingnan nyo ha. Oy, Lenny supporter. True Lenny supporter. Nakita mo ba nung nagpunta sa tawag dito mga kababayan doon sa lugar ni Martin Romualdez? Sila Kiko. Anong ginawa? Anong ginawa ni Kiko Barsaga? Walang iya, wala pang isang oras mga kababayan. Lumayas na. Iniwan yung mga DDS sa ere. Oh, anong ginawa? Naglaro lang ng computer. Oh, edi nagalit si Banat Bay. Nagalit sino yon? Yung ngongo. si Jack. Si Jack Norta. Oh. Nagalit pa yung mga DDS, di ba? Sobra-sobra. Tapos aasahan mo yan. Sabi nga nila Banat Bay, walang iya to ah. Iniwanan kami sa ere. Akala namin ipagtatanggol kami. Akala namin pangungunahan kami. Yun pala, nagpakita lang, nagmiyaw-miyaw, nagpa-interview, lumayas na, naglaro na ng computer. Inuna yung computer bago yung pakikipaglaban. O palagay mo, may time yan makipagdebate? Kadiri daw ako. Hindi totoo naman eh. Bakit ako yung kadiri? Hindi ako yung kadiri. Si Kiko Barsaga yon, yung may laway-laway na puti dito. Hanapin nyo, makikita nyo may laway-laway dito. Oh. Di ba? Para Ma'am Leticia, good evening, Go Philippines 3.0 in Kajipinatics. At sabi ni Ma'am Beth Caliso, mga Lenny supporter, may impostor o ginagamit si Ma'am Lenny. Doodle talaga mga DD shit. Gusto pang makapasok sa sa hanay ninyo itong True Lenny supporter daw. Oh. Si Botox Amy nag-comment na naman, niluluto ang budget ng DPWH, bakit daw bukas pa? Hindi, yung sinasabi niya, ngayon na yung bukas na yon. Ma'am Rose Belmano, bakit naman kadiri ako? Sinasabi ko lang yung nakita ko kay Kiko. Diba? Sabi niya, hindi po sisikat si Kong Barsaga, sir, kung hindi siya magaling. Nakinilala siya ng mga debate skill at talino niya. Oo, college dropout, pero daig pa si Marcos Sr. at Miriam kahit sa debate. What? Have you seen him na nakipagdebate na? True Lenny supporter? Hindi ko pa siya nakita eh. Na nakipagdebate. Lagi may binabasa. Oo, magaling. Ako, nagagalingan ako kung paano yung tawag dito mga kababayan, reading skill, tapos yung pronunciation, enunciation, ang galing ni Kiko Barsaga. Kaya lang mga kababayan, hindi doon natatapos yun eh. Ang galing ng isang tao, natatapos yan, mga kababayan, kung maganda ang ginagawa mo sa bansa natin. Pero kapag ikaw, ang ginagawa mo lang ay manira ng manira sa bansa natin, imbis na tumulong ka, masakit ka. Yun bang magaling? Ha? And I really doubt na kaya niyang talunin si Marcos Sr., lalong-lalo na si Miriam. Kasi si Marcos Sr., ito ha, mga kababayan, medyo lang tayo ng konti. Gusto ko lang talagang anuhin to si True Lenny supporter eh. Isipin nyo, si Marcos Sr., mga ka-Gpinatics, nung nagkaroon ng kaso, okay, kinasuhan siya. Lumaban. Wala siyang abogado. Sarili niya, ipinagtanggol niya. Nanalo. Ngayon, kaya bang gawin ni Kiko Barsaga yon? Kaya ba? Kaya lang magmiyaw-miyaw. Isipin nyo ha, kung talagang magaling siya, bakit tumiklop siya? Bakit binurabura niya yung mga post niya? Diba? Yun bang magaling? Kasi kung magaling yon, mga kababayan, hindi magpapalit yon. Hindi po yon matatakot at hindi yun magbubura. Tama. Kay nga lang, kay ninyo lang eh. Sa pool na yun eh. Diba?
Oh, inuna ang Dota kaysa sa mga DD shit. Mga idol, kay Kiko Barsaga, bumubula din ang bibig niyan. Oo, kay Sandro lang, mga kababayan. Kakain ng buhangin talaga yun. Sali ako dyan, baliw ka supporter ni Digong, wag mo sirain ang mga Lenny supporter. May nagpapanggap dito, basagin nyo na, ako bahala sa inyo. Di ba? Wala yun, puro meow-meow lang yun, Diyos ko. Pero ako, honestly speaking, in fairness kay Kiko Barsaga, the way he speak, okay? The way he pronounce words, yung enunciation niya, napakaganda. Ang galing. Nagagalingan ako doon, mga kababayan. Kaya lang sabi ko, yung galing hindi doon natatapos eh. 'Di ba? Oo. Work na ako, GP, tambay na lang ako. Okay? Salamat. Buwang naman 'yan si Meow Meow. Si Sandro kakain ng buhay ni Kong Om. Baliw na nga to, mga kababayan. Oy! Okay na, binigyan na kita ng time eh. Kumita ka na. Sige, sa'yo na yan. Okay na. Diyos ko. Ng mikropono, ng ilaw, ng kuryente, ng sound system. Ngayong gabi na ito para makapagbigay ng mensahe para sa inyong lahat. Bakit may bumubulang laway? Baka hindi nag-toothbrush. Pangalawa, pagpapasalamat ko mula po sa akin para sa inyong lahat. Marami sa inyo ang hindi na naghapunan, hindi na nagluto, hindi na naglaba. Kaya gusto ko lang iparinig sa inyo to. Galing pa trabaho, kanina pang hapon, mainit. Nandito para makinig sa aming mga mensahe para sa bayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Tol, yung balon. Nasa anong distrito na ako? Ito na. Sinong congressman nyo? Abante! Kumita! Unahin ko muna ang aking mga pagpapasalamat. Tol, yung balon, tol, nakakaharang. Darating tayo dyan. Yung balon, nakakaharang. Ito tabaw ng kamera mo. Hindi ko nga maintindihan, ikwento nyo sa akin, bakit naging congressman si Abante? Di ba? Yan na, simula na ng banat niya kay Abante. Pero sabi ko sa inyo, mga kababayan, mga ka-GP Natics, bilog ang mundo. 'Di ba? Lintik lang ang walang ganti. Sino kaya dito? Hindi naman nag-hysterical, hindi naman nagwala si Abante. Bakit? Siya din ba may kasalanan? Ay, hindi. Okay. Kasi doon sa ibang distrito, endorso niya, pero dito hindi. Palaisipan sa akin, paano naging, hindi po ako magmumura. Dadasal po ako ngayong gabi. Alam niyo, Pinutol na ano yun eh. 'Di ba may mga censored pa doon? dito sa atin sa Pilipinas, kapag nilabas mo ang dila mo, sa ibang kultura, ano yan, pagpapakita ng malakas ka, matapang ka. Pero dito sa atin, pag nilabas mo ang dila mo, ano ibig sabihin yan? Manyakol! Manyakol! Ha? Manyakol! Ay, nako, mga bata, anong tawag yan? Walang respeto. Okay, wala daw respeto si Abante. Pero yung tatay niya gumaganon din, di ba? Parehas lang sila. Mas manyakol pa nga yun eh. Mga kababayan, biglang may lumalapit na babae. Diyos ko, hindi naman niya kakilala. Nilalamutak na yung dibdib. Nilalamutak pati nguso. Anong tawag yan sa inyo? Belat, di ba? Dila yan sa dila. Di ba? Bakit? Ang mga bata ang gumagawa niyan eh. Bakit ginagawa yan ng bata? Di ba yung pang-aasar? At ano pa?
Parang sinasabi ng bata, be, Parang ganun. be, sa'yo, nasa akin lahat, ikaw wala. Be, panalo ako, ikaw wala. Ganyan, sa kultura nating mga Pilipino. Hmm. Nasaan na ang aking props? Kagabi may apple ako, ngayong gabi. Nasaan na? Jo, labas mo ang props ko. O yan, nilalabas nila paninira, di ba? Mga kababayan, si Digong din naman, talagang mas matindi pa nga, eto ganyan lang eh. Di ba? Mga kababayan, si Digong, kung paano niya lamutakin yung mga dibdib ng mga babae, paano niya pagyayakapin at paano niya, yung iba nga, umaayaw na eh. Di ba? Kung paano niya binabastos mga kababayan, yun ang matindi. Kasi, biruin mo, may mga camera, tapos parang manyakis na, ewan. Sabik na sabik sa putay. Oh. Ay, anong distrito tayo? Sinong congressman natin? Tama. Nasa tamang distrito ako, Joey. Mga ka-GPnatics, yun po yung ginawang paninira nitong si BP Sara Duterte. Kahit naman siniraan niya, talong-talo na kagad siya. Sa pag-upo pa lang ni Abante, mga kababayan, asar talo na itong si Sara Duterte. Lalo ngayon na mabubuksan po dahil gustong paimbestigahan nitong si Abante, mga kababayan, ito pong issue ni Sara. Hinggil po dito dahil ito daw po ay may kinalaman sa national security. Okay, sabi ni Abante dito, Rep Abante balak pa imbestigahan ang umano'y koneksyon ni BP Sara sa Pogo at sa bawal na gamot. Kasi sabi ni Madriaga, 'di ba? Mga kababayan, pinupondohan si Sara ng Pogo, pinupondohan din ng mga drug lords. So, ito po ay may kinalaman sa national security. Balak ni House Committee on Human Rights Chairperson at Manila Rep Benny Abante na imbestigahan ang umano'y koneksyon ni BP Sara Duterte sa Pogo at sa mga sangkot na ipinagbabawal na gamot. Sa kanyang pahayag, nanawagan din si Abante sa Office of the Ombudsman at sa mga miyembro ng House of Representatives na suportahan ang nasabing investigasyon. Matatanda ang binunyag ng isang Ramil Madriaga ang umano'y koneksyon ni Duterte sa mga ilegal na aktibidad na umano'y nagpondo sa kanyang kandidatura noong 2022. These are serious allegations and are all contained in a sworn affidavit. Napakadetalyado ng mga kwento ni Madriaga. We need to investigate this thoroughly if there is any truth to any of his claims, sabi ni Abante. Siyempre, mga kababayan, sa issue na yan ay nandyan na naman yung mga tauhan niya sa Office of the Vice President. Kagaya po nila Chika, kagaya po ni Attorney Monsayak, katulad din mga kababayan nitong si Nolasco, di ba? At syempre mga kababayan, pag sinabi mong OBP yan, nako, baka nandyan din yan kasi mga ka-GPnatics, parang ito yung nagdudugtong at dito natin malalaman kung saan ipinupunta. 'Di ba yung disbursement po ng confidential funds, mga ka-GPnatics. It appears na parang ito yung missing link nung kwento, mga kababayan, kung saan napupunta yung mga kaperahan na yon. Syempre, Office of the Vice President, baka mamaya ipatawag na naman tong si Zulaika Lopez. 'Di ba? Ipatawag na naman yung mga tao ni Sara Duterte. Baka mamaya sasabihin na naman niya, hindi, ako mag-abogado dyan. Di ba titigas? Uy, ikaw tagal mo nang hindi dumadalaw dito. Di ba? Pogo at droga, aray ko. Didilis yung idol ninyo. Kumikita sa illegal na gawain, alam na. At bukod dito, mga kababayan,
dito pa rin natin malalaman o dito rin po natin na kumbaga meron pang isang sideline dito eh. Sideline dito yung issue ng isang senador na sinasabi ni Jun Madriaga ni Ramil Madriaga na di umano ay kasabay niya na kumukubra ng pera sa Pogo. Sino kaya yung senador na to? So, lalawak ang investigasyon na to. Syempre, maraming lalabas dyan eh. Upon investigation, itong si Ramil Madriaga, marami pang ikukwento ito. Sabi nga ni Attorney Palad, mga kababayan, kapag nagkwento si Ramil Madriaga, sabi niya kanina, yung nagpapatawa siya, hindi ito katulad ng ibang witness dyan na kailangan pang basahin at hindi alam yung kanyang binabasa kung putol na. 'Di ba? Iyon kahit na paragraph 1 to 20 pag balibaliktarin mo, kabisado niya. Talagang hindi siya malilito. Detail by detail. 'Di ba? May pinapatamaan. Oh. Wala na, naglaho na si Lenny supporter, pumalit si Cardo Dalisay. Parang isang tao lang 'to eh. 'Di ba? Kaya pala si Tokayo members ng Chinese Triad, alam na. Oh, mga ka-GPnatics, lalo na kung halimbawa, dahil pag pinatawag to mga to, pati yung issue po, mga kababayan, ni Mark Taguba, ni GB Nguban, di ba? Yung lahat yun, magsasabay-sabay. O patapos, halimbawa, yung sinasabi ng mga DDS na hindi raw magkakilala si Sara tapos si Ramil Madriaga, kung paano kung ipinakita ng CCTV doon sa BJMP, mga kababayan, na magkakilala o dinadalaw o pumapasok si Sara Duterte doon sa Annex 2. 'Di ba? Oh. At yung pagdalaw din ni Attorney ni Yusek Joyce. Boss, kumpare ni Puset si Madriaga, kaya nga inaanak ni Ramil Madriaga yung bunsong anak ni BP Sara. Keyboard warrior lang yung mga yan. Kaya dumadami sila, Mama Elizabeth Napisa, no? Pero, eto nga, mga kababayan, ang point natin dito, sa pagkakataong ito, hindi tayo sa lahat ng pagkakataon ay nasa taas. Halimbawa, sa akin na lang, mga kababayan, ngayon, nakakaranas tayo ng, nakita naman natin, yung viewers natin, ay napakaliit ngayon. Kasi, kasalanan ko yun. Diba? Kasalanan ko yun. At hindi ko naman masisi yung sarili ko. Siyempre, hindi nga ako nakakakita nung mga nakaraang linggo, nakaraang buwan eh. 'Di ba? Bakit ko naman pipilitin yung sarili ko na mag-content? Pero dahil doon, mga kababayan, kaya bumaba yung ratings natin. Nawala tayo sa algorithm, kaya ganito lang ang binibigay sa atin na viewers ni YouTube. Pero okay lang 'yan. Habang nandyan kayo, tuloy-tuloy lang tayo. Sana tulungan nyo ako sa pagla-like ng video natin para nang sa ganun ay bumalik tayo doon sa taas. Mga kababayan, pero sana, 'di ba? Kagaya nga po nito, sabi natin, hindi porket nasa taas ka, mananatili ka doon at magyayabang ka na. So, dapat tayo palagi na nakaapak tayo, mga kababayan, lagi sa lapag. So, kung saan tayo nanggaling. At sana, ipakita natin yung pagiging decente natin at yung pagiging maayos nating tao. Ma'am Vivian de Vera, tama, sabi ni Antonio Montalban, yung baptismal certificate ay available. Okay? So, wala magagawa itong mga to. Parang mga gremlins, bilis dumami. Ngayon pa naman na nakakulong na yung Diyos nila kasi may kaso din sino pang tutulong sa sindikato nila. Well, palagay ko, mga kababayan, ang meron pang isang representative dyan. Kaya nga yung isa, gustong around the world World tour. Diba? Hoy, Karding Daluyong, san ka balupalop nagmula? Wala kang alam sa kawalang hiyaan ng pamilyang Dutae mo. Iniidolo mo, bobo, kung ganun alien ka ba? Si Sara may tuntungan kaya laging nasa taas. Meron laging bangko, di ba?
Di ba? Kahit walang stage, laging may bangko eh. May tinutuntungan. Oh. Diyos ka. Alright, so ito naman, mga kababayan, ang pag-usapan natin ngayon. Ito, mga kababayan. VP Sara Duterte, asar talo, kaya Leila de Lima. Kasi,